Sa umpisa lahat ay saya. Ang bawat ngiti, bawat tawa, bawat kilig ay puno ng pangako at pag-asa. Sobrang ganda ng pakiramdam na kasama mo ang taong mahal mo, parang walang problema, parang kayang lampasan ng lahat. Ngunit habang tumatagal, hindi mo namamalayan, dahan-dahan itong nagbabago. Hindi dahil may malaking away, kundi dahil sa maliliit na pagkukulang, hindi napapansing effort, at paulit-ulit na pagwawalang bahala. Unti-unti, ang relasyon ay nagiging mabigat. Ang saya ay napapalitan ng pangungulila, at ang tuwa ay nagiging tahimik na luha. Ang mga taong minahal mo ay minsang hindi sinasadya, o minsan dahil sa sarili nilang kahinaan, nagdudulot ng sakit. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili kang nagmamahal, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil ikaw ang pinili mong manatili, kahit ramdam mong lumalabo ang saya. Ang proseso ng pagmamahal ay parang psychological trap. Habang sinusubukan mong panatilihin ang koneksyon, unti-unti kang nauubos at sa huli, ikaw na mismo ang kailangang magdesisyon kung hanggang saan ka lang magtitiis. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit nangyayari ang ganitong pattern sa maraming relasyon, paano ito nakakaapekto sa puso mo, at kung paano mo matutunan na magbigay halaga sa sarili mo bago sa iba. Dahil minsan, ang tunay na aral ng pag-ibig ay hindi ang pagsasama, kundi ang pagkilala sa sarili at tamang timing ng paglaya. Number 1. Ang simula ng saya at kilig. Sa umpisa ng bawat relasyon, puro kilig at saya ang nararamdaman mo. Bawat ngiti, bawat text at bawat tawanan ay punong-puno ng pangako at excitement. Para bang walang imposible. At lahat ng problema ay maliit kumpara sa saya na nararamdaman mo sa piling ng taong mahal mo. Ang puso mo ay puno ng pag-asa at ang bawat sandali ay tila perpekto. Ngunit sa likod ng simula ng saya, may nakatago ring dynamics ng relasyon na hindi mo pa nakikita. Ang pagkakaroon ng magandang simula ay hindi garantiya ng perpektong wakas o ng mga maliliit na pagkukulang, hindi napapansing effort, at ang paulit-ulit na hindi pag-intindi ay unti-unting nagsisimulang magbunga ng sakit at pagod. Sa umpisa, masyado kang masaya para mapansin ang mga senyales. Dito nagsisimula ang psychological pattern. Habang masaya ka, natural na iniisip mo na lahat ay magiging maayos, kaya hindi mo agad nare-react sa maliliit na pagkukulang. Ngunit sa bawat sandali na hindi pinapansin ang mga red flags, unti-unti kang nauubos at sa huli, ang pag-ibig na dati kilig ay unti-unting nagiging tahimik na luha. Number 2. Ang unti-unting pagbabago ng relasyon. Habang tumatagal ang relasyon, napapansin mo na hindi na tulad ng dati ang saya. Ay mga ngiti ay may hindi na kasing tindi. Ang mga tawanan ay nagiging tahimik. At ang dating kilig ay napapalitan ng pag-aantay at pangungulila. Hindi dahil may malaking away, kundi dahil sa maliliit na pagkukulang at hindi pantay na effort. Unti-unti, nararamdaman mo ang bigat ng relasyon, ang puso mo ay napapagod, at ang emosyon mo ay nauubos sa pagtitiis na hindi mo sinasadyang gawin. Sa puntong ito, ang psychological effect ng relasyon ay nagiging malinaw habang sinusubukan mong panatilihin ang koneksyon. Unti-unti kang nahuhulog sa trap ng pagod at pag-a-adjust. Hindi mo namamalayan, bawat compromise at bawat pag-unawa ay nagiging emotional debt na sa huli ay nakakaapekto sa kaligayahan mo. Ang pag-ibig na dati punong-puno ng excitement ay nagiging responsibilidad na hindi mo pinili. Dito nagsisimula ang aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat nakakaubos ng lakas mo. Kapag napagod ka, oras na para suriin kung ang relasyon ay nagbibigay pa rin ng balanse o puro drain na lang ang nararamdaman mo. Ang pagkilala sa pattern na ito ay unang hakbang para maprotektahan ang sarili mo at matutunan kung paano magmahal ng tama, hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili mo rin. Number 3. Kapag ang pagmamahal ay naging pagod, sa puntong ito ng relasyon, mararamdaman mo na ang dating saya ay unti-unti nang napapalitan ng pagod at emotional exhaustion. Hindi mo na lang alam kung bakit ka umiibig dahil sa partner mo o dahil sa sarili mong pagtitiis. Ang bawat araw ay pakiramdam mo'y paulit-ulit na lang na pagsisikap para mapanatili ang koneksyon kahit ramdam mo na hindi pantay ang effort. Ang psychological trap ng ganitong sitwasyon ay nakakaapekto sa iyong perception. Habang sinusubukan mong ipagpatuloy ang pagmamahal, unti-unti mong nawawala ang clarity ng damdamin mo. Ang energy mo ay napupunta sa pag-a-adjust sa pagkukulang ng iba, imbes na mag-grow kasama sila o mag-grow sa sarili mo. Ang result, kahit mahal mo pa ang tao,
Ang relasyon ay nagiging draining at nakakaubos ng sarili mong halaga. Dito mo matutunan ang unang malaking leksyon. Ang pagmamahal ay dapat mutwal at balansado. Kapag ang effort mo ay paulit-ulit na hindi nasusuklian, ito ay senyales na kailangan mong suriin kung hanggang saan ang dapat mong panatilihin ang relasyon. Ang pag-ibig ay hindi dapat magdulot ng tahimik na pagod. Ito ay dapat nagbibigay inspirasyon, saya, at growth, hindi emotional debt. Number 4. Ang tahimik na sakit ng hindi pantay na effort. Isa sa pinakadelikadong bahagi ng relasyon ay kapag nararamdaman mo na hindi pantay ang effort. Habang ikaw ay nagbibigay ng pagmamahal, oras at atensyon, ang partner mo ay tila hindi gaanong nag-e-effort o hindi nakakaintindi sa nararamdaman mo. Ang ganitong imbalance ay unti-unting nagdudulot ng tahimik na sakit, isang emosyonal na pagod na hindi mo agad nakikita o naiintindihan. Ang psychological effect nito ay malakas. Habang sinusubukan mong panatilihin ang relasyon, nagiging habitual ang pag-a-adjust mo at hindi mo namamalayan na nawawala na ang energy mo para sa sarili mo. Ang pakiramdam na lagi kang kailangang magbigay kahit wala kang nakukuhang reciprocation ay nagiging emotional trap. Habang tumatagal, mas nagiging mabigat ang bawat araw at bawat interaksyon, hindi dahil wala kang pagmamahal, kundi dahil nasasapawan ka ng hindi pantay na effort. Dito mo natutunan ang isa sa pinakamahalagang leksyon sa pag-ibig. Ang pagmamahal ay dapat mutual at balanced. Kapag patuloy kang nauubos sa isang relasyon, oras na para suriin kung ang pagmamahal mo ay nagdudulot pa rin ng kaligayahan o puro pagod na lang. Ang tunay na relasyon ay hindi nagpapabawas sa sarili mong halaga, kundi nagpapalakas sa iyo at sa puso mo. Number 5. Pagkilala sa sarili sa gitna ng pagod. Kapag naramdaman mo na ang pagmamahal mo ay nauubos at hindi nasusuklian, ito ang punto kung saan kailangan mong kilalanin ang sarili mo. Ang pagod na nararamdaman mo ay sinyalis na oras na para magtakda ng boundaries at protektahan ang damdamin mo. Hindi ito nangangahulugan na hindi mo na mahal ang partner mo, kundi na mahalaga rin ang sarili mo at ang emosyon mo ay may limitasyon. Sa prosesong ito, natututo kang pahalagahan ang sarili bago ang relasyon. Natututo kang magsabi ng hindi na ako pwedeng ganito at magdesisyon para sa sariling kaligayahan. Ang psychological effect ng pag-unawa sa sarili ay malakas. Bigla mong nakikita ang relasyon sa totoong perspective. Kung nagbibigay pa rin ba ito ng balance o kung puro drain na lang ang nararamdaman mo. Dito mo rin matutunan ng isang mahalagang aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpapagod ng sobra, hindi nagpapababa sa damdamin mo, at hindi nagiging dahilan para mawala ang respeto sa sarili. Ang pagtigil sa pagod ay hindi kahinaan, kundi simula ng empowerment at emotional freedom. Number 6. Ang bagong pag-ibig ay nagsisimula pagkatapos ng pagod. Kapag naabot mo na ang puntong napagod ka sa isang relasyon, nagkakaroon ka ng pagkakataon na muling tuklasin ang sarili mo at alamin kung ano talaga ang nararapat sa'yo. Ang pagod na iyon ay hindi lamang senyales ng pagkasira ng isang relasyon, kundi wake-up call para sa personal growth at emotional awareness. Sa sandaling unahin mo ang sarili mo at protektahan ang damdamin mo, nagiging malinaw sa'yo kung paano dapat maging isang relasyon, mutual, balanced, at nagbibigay halaga sa bawat isa. Natututo kang magmahal ng tama, hindi na sobra, hindi na pilit, at hindi na nakakaubos. Iyong bagong pag-ibig ay hindi dapat magdulot ng pagod, kundi saya, inspiration, and growth sa bawat araw. Dito nagsisimula ang tunay na journey ng pag-ibig. Hindi lamang pag-ibig sa iba, kundi higit sa lahat pag-ibig sa sarili. Kapag natutunan mo ito, bawat hakbang mo sa susunod na relasyon ay magiging matibay, malinaw, at may respeto para sa sarili mo at para sa taong karapat-dapat sa puso mo. Number 7. Pagpapatawad at pagpapalaya sa sarili. Sa huling yugto ng emosyonal na journey na ito, natututo ka ng isa sa pinakamahalagang aral. Ang pagpapatawad ay para sa sarili mo, hindi para sa kanila. Hindi lahat ng sakit o pagkukulang ng partner mo ay kailangang ipagpatawad para lang bumalik ang relasyon. Minsan, ang tunay na kapayapaan ay nakukuha sa pagtanggap at pagpapalaya sa parehong damdamin mo at sa tao na minsang nagdulot ng sakit. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati o pagbaliwala sa naramdaman mo.
Ito ay paraan para hindi ka na magdalang bigat ng galit, sama ng loob o pagdududa. Sa bawat sandali na pinapatawad mo ang sarili mo at pinapalaya ang emosyon mo, nagkakaroon ka ng freedom na magmahal muli, sa tamang paraan at sa tamang tao. Dito mo natutunan na ang tunay na lakas sa pag-ibig ay hindi lamang sa pagtitiis o sa pagbibigay, kundi sa kakayahang tanggapin, palayain at magmahal ng tama. Sa wakas, ang puso mo ay makakapahinga, may puwang na parang sa pagmamahal na hindi nakakaubos, hindi nagdudulot ng sakit at tunay na mutual. Number 8. Ang pag-ibig na may malinaw na hangganan. Pagkatapos ng lahat ng sakit, pagod at emotional na pagod, natutunan mo ang kahalagahan ng malinaw na hangganan sa pag-ibig. Ang tunay na relasyon ay hindi nagpapahirap sa isa't isa. Sa halip, ito ay nagmimigay ng respeto, halaga at balanse sa damdamin ng bawat isa. Kapag natutunan mong itakda ang limitasyon mo, hindi ka na basta-basta napapasok sa emotional traps na dati mong pinapayagan. Ang malinaw na hangganan ay nagdudulot ng protection sa sarili mo. Pinipigilan nito ang paulit-ulit na pagkakasakit, pinapalakas ang self-respect, at nagtuturo ng leksyon sa parehong partner. Ang pagmamahal ay dapat mutual, hindi pilit o nagiging sanhi ng emotional drain. Sa puntong ito, naiintindihan mo na ang pagmamahal ay hindi lamang damdamin. Ito rin ay disiplina, awareness at pagpapahalaga sa sarili. Ang taong may malinaw na hangganan ay hindi malamig o selfish. Ito ay isang simbolo ng lakas at maturity sa pag-ibig. Ang paibig ay hindi laging kilig at saya. Minsan, nagsisimula ito sa saya, ngunit natatapos sa luha at pagod, lalo na kung hindi pantay ang effort at walang malinaw na respeto. Ang mahalagang aral na dapat tandaan ay ang tunay na lakas sa pag-ibig ay nasa kakayahang pahalagahan ang sarili bago ang iba. Hindi mo kailangang manatili sa isang relasyon na paulit-ulit kang pinapagod o pinapababa. Ang pagpapatawad, pagtanggap at paglayo ay hindi kahinaan. Ito ay paraan para protektahan ang sarili at muling makahanap ng pagmamahal na balanced, mutual at nagbibigay halaga sa puso mo. Mong tahimik mong pagod ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay wake-up call para sa self-awareness at emotional growth. Kapag natutunan mong magtakda ng boundaries, protektahan ang damdamin mo at piliin ang sarili mo, handa ka na para sa pagmamahal na totoo at malusog. Tandaan, ang tunay na pag-ibig ay hindi nakakaubos, hindi nagpapababa at hindi pilit. Kapag natutunan mo ito, bawat hakbang mo sa susunod na relasyon ay magiging malinaw, matibay, at puno ng respeto para sa sarili mo at para sa taong karapat-dapat sa puso mo. For more video, please subscribe to my channel, Psychology Trap Breaker, at marami pa tayong matututunan about sa video na aking ma-upload dito. At maraming salamat sa masugid. Kung manunood at sa aking mga solid na subscribers, huwag kalimutan mag-like and share para marami pang makikinig about dito.